Mga kapatid at mga kaibigan, mahalaga nga po na pagbulay-bulayan po natin ang mga kataga kung saan ang Panginoong Jesucristo ay talagang bumitaw ng mahalagang salita doon sa krus ng Kalbaryo nung siya po ay nababayubay. At dito po sinasabi, ang unang salita na sinabi po ng Panginoon, ito po ang sabi po niya, Father, forgive them. Nakapagtataka po ito mga kapatid at mga kaibigan. At kung titingnan po natin, isa itong glorioso at kakaiba nga na kanyang pagsalita doon ng ganon. Dahil inaalipusta siya ng mga tao, ginagawan siya ng masama ng mga tao, pero imbis na sumigaw ang Panginoon na, Father, curse them, hindi po siya sumigaw ng ganon. Kundi ang sinabi po niya, Father, forgive them. So, ito po ang mga talata na nagsasabi. Basahin po natin ito. Luke chapter 23, verses 32 to 33. Sabi po ng salita ng Diyos, And there were also 2 other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. So makikita po natin dito, mga kapatid at mga kaibigan, na dinala nga ang Panginoong Jesucristo kasama ng 2 kriminal doon sa lugar ng Calvary, kung saan doon pinaparusahan ang mga nagkakasala at talagang tinatrato po nila sila na parang hayop. Pero alam po natin na ang Panginoong Jesucristo ay walang anuman kahit anong kasalanan. At ito ay pinahintulutan niya mangyari sa kanyang buhay para ipaalam ang pinakamahalaga na kalooban po ng Diyos Ama sa ating mga buhay. So sabi pa po ng verse 34 to 35, Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots, and the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. So dito mga kapatid at mga kaibigan, makikita po natin na itong mga lumalapas tanganan sa kanya, itong mga naglaro ng kanyang raiment, pinaglaruan ng kanyang raiment at pinagtatawanan siya, hindi nga po nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kasi ayaw nilang kilalanin ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos. At talagang siguro doon sa Calvary, merong mga tao nakapalibot sa kanila. At talagang sila ay nagtutuya sa Panginoong Jesucristo. Iniinsulto nila ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito makikita po natin na sinabi po nila dyan, kung niligtas nga niya ang iba, He saved others, let him save himself if he be Christ, the chosen of God. So, nakapangingilabot nga po ito mga kapatid at mga kaibigan. Dahil mula pa sa pasimula, nung nasa kulungan, ang Panginoong Jesucristo, talagang niluluraan nila ang kanyang muka, pinipiringan ang kanyang mga mata, at pinapahulaan nila kung ano ang pangalan ng talagang lumulura ng kanyang mukha. So, hanggang sa mailabas siya sa kulungan at kinuranahan siya ng tinik at patuloy siyang pinapalo at hinahampas kahit saan dako ng kanyang katawan at pasan-pasan niya ang mabigat na cross hanggang doon sa
lugar ng Calvary. So ito nga po mga kapatid at mga kaibigan, nakapangingilabot ito sa mga taong gumawa ng kalapastanganan sa Kanya. Bakit po? Dahil alam ng Panginoong Jesucristo ang kanilang patutunguhan. Dahil alam ng Panginoong Jesucristo na sila ay hindi naniniwala that Jesus is God. Ito po yung una nating punto dito. Dapat silang patayin dahil sila ay makasalanan. Of course, hindi po ito nagpapaintindi na sila lang, kundi lahat po ng tao. Pero ito, binibigyan po ng diin na tumawag ang Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama, that is God the Father, na banal. At itong Diyos na banal na ito, talagang hindi nga po siya magkukonsinti ng kasalanan. So ang salitang banal naman po, mga kapatid at mga kaibigan, yan po ay talagang perpektong banal at ang Diyos ay separated from sin. At dahil siya ay separated sa kasalanan, talagang ang mga makasalanan ay talagang haharap sa banal at hustisya ng Diyos. So alam ng Panginoong Jesucristo ito. Nabagaman kung titingnan po natin, parang lugi ang Panginoong Jesucristo sa pisikal na kalagayan. Pero ang pananaw ng Panginoong Jesucristo, dahil siya nga po ay Diyos, ang pananaw niya dito sa mga taong ito, ang kanilang papupuntahan ay walang iba kundi doon sa naglalagablab na puwit asupre sa ikalawang kamatayan na talagang itinakda ng Diyos na banal at hustisya para sa kanila. So simple po mga kapatid at mga kaibigan, kung bakit sumigaw ang Panginoong Jesucristo ng Father, forgive them, for they know not what they do, dahil po ang Diyos ay hustisya, ang Diyos po ay banal. So, dahil ang Diyos ay banal, marapat lamang po na dapat patayin ang mga makasalanan. Sabi po ng Ezekiel chapter 18 verse 4, sabi po ng salita ng Diyos, behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. So dito po makikita po natin ang grabe na nakapangingilabot na kondisyon po ng mga taong makasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan po. Hindi lamang po kamatayan sa pisikal, kundi na kamatayan po, pangalawa, doon sa impyerno po, mga kapatid at mga kaibigan. So, sabi po ng Romans chapter 3 verse 10, kasi hindi lamang po ito sa mga taong lumapastanganan sa kanya noon, kundi para sa lahat. Sabi po dito, as it is written, there is none righteous, no, not one. So kahit din po pala tayo, dapat lang mamatay dahil lahat po tayo ay nagkasala at nagawa natin ng kasalanan ang Diyos na banal at hustisya. So, dito po makikita natin na kung yung mga tao yun na lumapastanganan, nagtuya, nag-insulto sa Panginoong Jesucristo, ayaw niyang kilalanin na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Natural po, hindi po sila mapapatawad sa kanilang mga kasalanan. Meron nga pong insidente na nung hindi pa siya napapako doon sa krus ng Kalbaryo, ang Panginoong Jesucristo ay nagpagaling ng isang lumpo. Dinala ng 4 na magkakaibigan at nang sinabi ng Panginoon, anak, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Sabi ng mga relihiyosong tao at marahil may mga Roman soldiers doon at rulers doon, ikaw ay namumusong sa Diyos. Ikukumpara mo ba ang iyong sarili sa Diyos?
So dito makikita po natin na talagang hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. At once na ang tao ay hindi maniwala po na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, hindi po siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan. Bakit? Ang pangalawang punto po, because Jesus is the only forgiver. Wala na pong iba na makapagpapatawad ng kasalanan po ng tao. Only Jesus po. Nalulungkot po tayo sa mga tao na talagang lumalapit pa doon kung saan-saan na kanilang dinudiyos at talagang hindi naman makapagbibigay ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan dahil nga paano naman makapagpapatawad? Hindi naman yun Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos lang ang mayroong kakayanan makapagpatawad ng kasalanan po ng tao. So ito po ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 1 verse 7, ang Diyos na Panginoong Hesukristo. Sabi po dito, in whom, yan po ang Panginoong Hesukristo, we have redemption through His blood. Bakit through His blood? Dahilan po ng pagpapako niya doon sa krus ng Kalbaryo. The forgiveness of sins. Dahil doon, mayroon ng kapatawaran ng mga kasalanan according to the riches of His grace. Ang ganda po mga kapatid at mga kaibigan kasi ang sinabi po dito, we have, hindi we will have. Kasi kung we will have, ay di natin alam kung kailan pa yon. Pero we have it. Once na ang tao ay lumapit sa Panginoong Hesukristo dahil siya ay Diyos at siya lang naman ang makapagpapatawad ng kasalanan ng tao, then makapag-receive po siya, makatanggap po siya ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. At ano ang sukat ng kanyang pagpapatawad? According to the riches of His grace. Mga kapatid at mga kaibigan, kahit po sinong makasalanan, wala ng pag-asa, sinira ang buhay dahil sa kasalanan. At wala na talagang makita na parang liwanag. Sirang-sira na ang mga pangarap at lahat-lahat. Tandaan po ninyo, ang biyaya ng Diyos ay lampas pa po dyan. Kahit sinong taong pinakamakasalanan, pwede pa po patawarin ang kanyang kasalanan. Basta ang kanyang lalapitan, walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Because the only forgiver is Jesus. So hindi po si Mary, hindi po mga santo-santa, na sinasabi po ng mga relihiyon, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang po. So, pangatlo po na punto na dapat nating tingnan kung bakit ang Panginoong Hesukristo lang ang makapagpapatawad ng kasalanan ng tao at pag mapatawad siya, magkaroon siya ng reconciliation. Magkaroon siya ng relasyon sa Diyos na banal at hustisya. Dahil, pangatlo po, because Jesus is the only mediator. Dito po makikita po natin, ang word na mediator, ito po ay talagang kakayanan ng Panginoong Hesukristo na meron siyang kakayanan lumapit sa Ama, that is God, at meron din naman siyang kakayanan na lumapit sa tao. Kasi siya nga ay tunay na Diyos at tunay na tao. At ang lahat ng tao ay nagkasala laban sa Diyos na banal, pwede na po siyang makalapit doon. Bakit? Meron po ng mediator, meron pong tagapamagitan. At walang iba ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinasabi po natin dito, pag ang tao ay hindi mapatawad sa kanyang mga kasalanan, ang puot ng Diyos, dahil siya ay banal at hustisya, magpapatuloy sa kanya. Ngunit kung siya ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan, then magkakaroon siya ng relasyon sa tunay at buhay po na Diyos.
So sana maintindihan po natin ito mga kapatid at kaibigan. Ito ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sabi po dito, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Mayroong mga relihiyon na nagtuturo po, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Panginoong Jesucristo ay tao lamang. Kung babasahin po natin yan, sabi po dyan, there is one God, one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ibig sabihin, kung paniwalaan natin na ang Panginoong Jesucristo ay tao lang, mali po yun na pag-interpret ng salita ng Diyos. Kasi, ang Panginoong Jesucristo, He is the Son of God. He is God Himself. Na pinapatunayan ng salita ng Diyos na siya ay banal rin, Diyos rin, katulad ng Ama, kasi ang Diyos ay tatlong persona, pero iisa lamang po silang Diyos. Ang Ama, si Jesus Christ, at ang banal na Espiritu. So, makikita rin po natin na ang pagiging tao niya ay walang ginamit na lalaki. Siya ay ipinanganak sa birhen. Kasi nga, siya ay Diyos na nagkatawang tao. So ito po ang ibig sabihin ng mediator. At meron siyang kakayanan ng ang tao ay ilapit niya sa Diyos na banal at hustisya. So mga kapatid at mga kaibigan, sana naintindihan po natin iyan. Mahalaga po na malaman po natin sa unang saying ng Panginoon na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. And He is the only forgiver and mediator between God and man. So dadako po tayo sa pangalawang punto po natin, pangalawang saying po ng Panginoon doon. Sabi po dito, "Today, thou shalt be with me in paradise." Dito po, makikita po natin na literal, mayroong sinasabihan dito ang Panginoon at talagang isinama niya ang taong ito sa paraiso o sa langit. Dalawa lang naman po kasi ang papupuntahan ng kaluluwa ng tao. Kung hindi po impyerno, putyo ng Diyos, ay langit. That is, forever and ever, makasama po niya ang Diyos doon, ang Panginoong Jesucristo doon sa langit. So basahin po natin ang mga talata sa Luke chapter 23 verses 35 to 36. Sabi po ng salita ng Diyos, "And the people stood, beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be Christ, the chosen of God. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar." So, dun nga, sa nabasa po natin ito, mga salita ng Diyos, tinutuya niya ang Panginoong Jesucristo. At meron doon pumunta sa kanya, binibigyan siya ng vinegar o wine. So next verse po, sabi dito, "And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself." And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin or Latin and Hebrew, "This is the King of the Jews." So dito nga, maliwanag na pinapakita ng salita ng Diyos na talagang tinutuya siya. Kung ikaw daw ang King of the Jews, iligtas mo ang iyong sarili. Titingnan natin ang pananaw po nila sa kaligtasang pisikal, malayong-malayo po sa kaligtasang espiritual. That's why hindi po nila talaga makakamtan kasi hindi po nila naintindihan ang kanilang mga sinasabi patungkol sa Panginoong Jesucristo. At binigyan siya ng sulat doon sa taas ng kanyang pinagpakuan. "This is the King of the Jews." Nagtatawanan sila doon
Dahil maraming taong nakapalibot sa kanila, tingnan ninyo King of the Jews, hari ng mga Hudyo pero nakapako, hindi kayang iligtas ang kanyang sarili. Yan po ay pag-insulto sa ating Panginoong Jesucristo. At alam po natin na kung hindi natin kikilalanin ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos, parang parehas din tayo nila, iniinsultuhan ang Panginoong Jesucristo. So, dun po sa sinabi ng Panginoon na, "Today, thou shalt be with me in paradise." Meron pong dalawang doong nakapako na kasama po ng Panginoong Jesucristo. Ang isa doon, nagtuya po sa Kanya. Sabi po ng isa, "Kung ikaw ang tunay na Diyos, iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami." Now, agad-agad makikita natin na ang gusto nitong isang ito ay physical na kaligtasan at mayroong pang patuya sa Panginoong Jesucristo, katulad din ng mga nagpako sa Kanya. At walang kapakumbabaan sa kanyang puso doon. And of course, ayaw niyang kilalanin din ang Panginoon bilang Diyos. Pero ang isa, mga kapatid at mga kaibigan, sabi ng isa, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw rin ay dapat rin na parusahan. Ganon din na kondisyon, na kaparusahan." At sabi ng isa, tayong mga makasalanan, dapat lang po tayo na ipako sa krus. Dapat lang tayo ipako sa krus. Ibig sabihin, itong isang ito, naniniwala na ang Panginoong Jesucristo, siya po ay Diyos. Ito po yung unang punto natin dito, mga kapatid at mga kaibigan. Ang Panginoong Jesucristo ay pinaniwalaan niya na Diyos. So ito po ang verse, sabi po dyan, basahin po ulit natin. "And one of the other malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Does not thou fear God?" Maliwanag po mga kapatid, mga kaibigan, na kinikilala niya ang Panginoong Jesucristo na Diyos. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sabi niya, "Seeing thou art in the same condemnation." Ikaw din ay nasa gayon kalagayan na dapat parusahan. At sabi pa doon sa sumunod na verse, mamaya, basahin po natin yon. So dito, maliwanag, mga kapatid, mga kaibigan, na ang pagkakilala niya sa Panginoong Jesucristo, Diyos po. Mahalaga po yan na katotohanan na dapat malaman po ng ating mga puso. Kasi wala nang kaligtasan, wala nang kapatawaran sa ating mga kasalanan kung hindi natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo na Diyos. That's why, nung makita po niya yon, nagresponde siya doon sa kanyang attitude. Ano po ang kanyang naging attitude? Ito po, he humbled himself. Ibig sabihin, tinatanggap niya na siya ay makasalanan, isang kriminal. At wala siyang magagawa na kabutihan para mailigtas ang kanyang sarili. That's why, aminado po siya na siya ay dapat lang naparusahan dahil siya ay may nagawang kasalanan laban sa Diyos. At nakita niya sa Panginoong Jesucristo na siya po ay Diyos at hindi nga po nagkasala. At kung titingnan natin po ang mga obserbasyon, marahil nung nandoon sila sa kulungan, kasama ang Panginoong Jesucristo, kahit anong masama na mga salita ay wala pong lumabas sa pananalita ng Panginoong Jesucristo. At doon, marahil nakita ng isang ito ang katotohanan na ito nga ay Diyos at hindi nagkakasala. At ito nga ang Misaya, na talagang bantog doon sa Israel na magbabayad ng kasalanan ng tao. At yan na nga, nalaman din ng taong ito
na ang pagpapapako ng Panginoong Jesucristo doon, hindi dahil siya ay nagkasala, kundi ginaganap po niya na ang hindi kayang bayaran ng tao na kasalanan niya dahil eternal po yon, ang Panginoong Jesucristo po ang gumaganap na nagbabayad po ng kasalanan niya. So doon nga po makita niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa harapan po ng Panginoong Jesucristo. So mahalaga po ito mga kapatid at mga kaibigan, kasi ang Diyos ay talagang nagliligtas sa mga taong nagpapakumbaba. So dito, sa verse na ito, sa Luke 23:41 to 42, sabi po dito, "And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds." Marapat nga lang talaga na tayo ay parusahan ng ganito. "But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." So dito mga kapatid at mga kaibigan, makita rin po natin na ang taong ito ay talagang matapos niyang makita ang kanyang sarili na siya ay makasalanan, guilty before God, before Jesus, then tumawag po siya direkta. He called directly to Jesus. So makita po natin dito na hindi nga si Mary, hindi nga sa mga saints dyan na sinasabi ng relihiyon ang dapat lapitan. Kung tayo ay gusto makapasok sa langit. Hindi. Ang Panginoong Jesucristo lamang po. At dapat nating makilala ang tunay at buhay na Kristo na 2,000 years ago na nagbayad po ng ating kasalanan. Kasi sa panahon ngayon, marami po piking Kristo. Mayroon nga ang Kristo sa sabungan, Kristo sa sugalan. Nako, ang Kristong yun ay talagang yun pang makapagsisira po ng buhay ng tao. At wala ngang kapatawaran doon. At magpapatuloy ang pagsira ng kasalanan sa buhay ng tao. Pero kung ang tao ay dumirekta sa Panginoong Jesucristo lamang po, wala nang iba. Katulad ng taong ito, he called directly to Jesus, then surely, dalawa lang naman po, ang nagpapaagaw ng kaluluwa ng tao. Si Satanas, gusto ang tao mapaimpyerno. Ang Diyos, gusto niya mapalangit. Of course, dito, dahil tumawag siya sa Diyos, nagpakumbaba siya, humingi siya ng tawad, nagpaligtas siya sa Panginoong Jesucristo, then pinangakuan po siya ng Panginoon. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Basahin po ulit natin, "And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom." And then, promise of Jesus. Diretso na po tayo, sabi po dito, "And Jesus said unto him, Verily, I say unto you, today shalt thou be with me in paradise." Mga kapatid at mga kaibigan, sinabi na ng Panginoon, promise po ito. Hindi po ito promise ng tao. Promise po ito ng Diyos na siyang makapangyarihan, may-ari ng langit, at talagang hindi nagpe-fail sa kanyang promeso. Kung tao lang ang nagsabi nito, ba't pa tayo maniniwala? Pero hindi Ang Diyos ang nagsabi, ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "Today shalt thou be with me in paradise." Anong ibig sabihin nito? Of course, alam po natin, buhay pa ang nakapako sa krus doon. Ito nga ang nagpakumbaba sa Panginoon. Kahit minuto na lang, kahit oras na lang ang nalalabi sa kanyang buhay, pwede pa. Pwede pa po siya mapatawad.
pwede pa po siya maligtas sa pamamagitan ng direktang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi po relihiyon, hindi sa magagawa na kabutihan, kasi ang taong ito, kriminal nga po eh. Wala nga siyang magagawa, kundi dapat lang siyang hatulan. Pero salamat, dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi lang hustisya at banal, handa siya magpatawad sa mga nagpapakumbaba at direktang lalapit po sa Panginoong Jesucristo. So this is now the assurance sa biyaya ng Panginoon. Ito po ay mahalaga na dapat malaman po natin. Ako po, sinampalatayan na ko po ang Panginoong Jesucristong ito. 8 years ago po, niligtas po ako ng Panginoong Jesucristo, itong tunay at buhay na Diyos. So, diyan lamang po ang kataga ng mga pag-aralan po natin ngayon. Thank you, Pastor Jan. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon na ito si Pastor Jan, missionary ito ng Diyos diyan sa Barcelona, Sorsogon. So kindly pray for him. Ang town na yan ng Barcelona ay maliit na town. Siguro ko the last town na pwedeng puntahan ng mga misyonaryo. Pero dahil siya ay ilinigtas ng Panginoon, mula siya doon sa lugar nila, so meron siya ng burden and compassion for His people. Kaya i-pray po natin na gamitin siya ng Panginoon doon. Maraming mga tao ang mga ligtas pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So we are continuing our exposition of the last 7 sayings of Christ on the cross. So naipahayag na nga po ang first saying. At dito nakita natin ito sa Luke chapter 23 verse 24 na nagsabi dito that Jesus said, "Father, forgive them for they do not know what they do." Then, isa sa mga nakarinig doon na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo ay pinangakuan nga ng Panginoon. At ito ang second saying, "Assuredly, I say to you, today, you will be with me in paradise." Napakasarap na pangako po. Ngayon, we will deal with the third saying, and by the grace of the Lord, gusto nating maintindihan po ito. This is quite, confusing sa iba. Pero sa biyaya ng Panginoon, tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan po natin ito. Third saying ay makukuha po sa John chapter 19, 26 and 27. Sabi dito sa John 19:26, "When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, 'Woman, behold your son.' Then he said to the disciple, 'Behold your mother.' And from that hour, that disciple took her to his own home." Nakapagtataka po ito mga kapatid at mga kaibigan, kapagka tinawag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang ina, ina sa pagkatao niya, babae. So magtatanong tayo, why did Jesus call his mother woman? Bakit hindi niya tinawag mother? O nga naman, di ba? Total, totoo naman talaga na sa kanyang pagkatao ay talagang ang kanyang mother ay si Mary. So why did Jesus call his mother woman? Now, first of all, I want to assure you mga kapatid at mga kaibigan na ang salitang mother na tawag, or rather woman, na tawag ng Panginoon kay Mary, ang salitang babae, hindi po ito na word of disrespect. Hindi ito na parang walang paggalang ang Panginoon, kaya tinawag lang niya babae, ang kanyang ina. In fact, noong mga panahon, ang tawag sa babae na may respeto nga, yung woman, may respeto po yon. Kung sa atin ngayon, parang sinasabi natin, madam, yon. Okay? So it's not a word of disrespect.
but a reminder to her of who He is and the proper relationship between the Creator and the creatures. Ito ay paalaala sa kanyang ina patungkol sa kung sino si Jesus Christ at kung ano ang tama na relasyon ng isang nilikha sa lumikha. Okay? Alam naman natin ang Panginoong Jesucristo, siya po kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu, manlilikha po siya. He is the Creator. In fact, alam ko na alam niyo yung mga talata dyan sa John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. So makita nyo, ang Panginoong Jesucristo nga dito ay isang Creator. At si Mary ay isa lang sa mga creatures ng Panginoon. Subalit, mga kapatid, ginamit ng Panginoon si Mary na maging instrumento sa pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. So, ganun po ang katotohanan eh. Ginamit ng Panginoon itong si Mary na maging daanan sa kanyang pagiging tao. At alam naman ito ni Mary actually. Alam na alam niya ito. In fact, siya mismo, tinatawag niya ang kanyang sarili, maid servant of the Lord. Mary called herself a maid servant of the Lord. Sige po, basahin po natin ito sa Luke chapter 1 verse 38. Then Mary said, "Behold, the maid servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Itong panahon, mga kapatid, na ang anghel ay binalitaan si Mary na siya ay gagamitin nga ng Diyos upang maging daanan sa pagiging tao ng Panginoong Jesucristo. Na bagamat wala naman siyang alam sa lalaki, ang ibig sabihin, wala naman siya o hindi siya wala siya ng kasintahan na lalaki na nagsama muna bago nagpakasal. Hindi po. Talagang virgin po nga po siya. Virgin nga po siya. At ang binalitaan ng anghel na siya ay magiging daanan ng pagiging tao ng Panginoong Jesucristo, napakaganda ng sagot ni Mary. Sabi na, "Behold, the maid servant of the Lord." At alam ba ninyo kung anong ibig sabihin ng maid servant sa Tagalog? Alipin. Yun. So, nakita natin ang mapakumbabang espiritu nitong si Mary. Kaya nga, nang tawagin siya ng Panginoon, babae. Hindi siya doon nagalit, di ba? In fact, this was not the first time na tinawag siya babae. Talagang hindi siya nagalit at naunawaan nga po niya ito. So ngayon, ang katotohanan na maintindihan po natin dito, una, hindi natin kailangang lumapit kay Mary para makalapit tayo sa Panginoong Jesucristo. We do not need to come to Mary in order to come closer to the Lord. Wala pong pagtuturo na ganyan. At imposible po yan. Unang-una, si Mary po ay hindi nakakalaganap sa lahat. She is not everywhere. Ang Panginoong Diyos lang ang everywhere. And then ang pangalawang katotohanan, mga kapatid at mga kaibigan, ito po, pwede nating tularan si Mary na maging malapit sa Diyos. Ito ay kung katulad niya, magiging obedient din tayo sa kalooban ng Panginoon. Di ba? We can be like Mary if we will be obedient to the will of God like her. Kasi obedient siya eh. Nang sabihin sa kanya ng anghel na manganganak nga siya ng isang lalaki, then sabi niya, "Behold, the handmaid of the Lord." Narito ang alipin ng Panginoon. Very obedient. So, titingnan natin ang mga talata, mga kapatid, na magpapatotoo po nito. Na talagang very obedient si Mary.
Sa John chapter 2, sige po, sabayan po ninyo ako. Sabi po dito sa John chapter 2, 3 and 4, "And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, 'They have no wine.' Jesus said to her, 'Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come.'" Itong panahon na dumalo ang Panginoon kasama ng ilang disciples niya at ng kanyang ina, dumalo sila sa isang kasalan. Sa kalagitnaan ng kasalan, naubusan ng alak. Yung alak na hindi nakakalasing. So ang nangyari, lumapit itong mga servants kay Mary at si Mary naman ay lumapit kay Jesus Christ. Then, ang sagot ng Panginoon sa pakiusap ni Mary, sabi ni Mary, "They have no wine." Para bang nagsasabi, gawan mo ito ng paraan, wala na sila ng alak. Ang sagot ng Panginoon kay Mary, sabi na, "Babae, what does your concern have to do with me?" Kung sa simpleng pagsasalita sa Tagalog, anong pakialam mo sa akin? Yang concern mo, anong pakialam ko dyan? Then sabi niya, "My hour has not yet come." Ang oras ko ay hindi pa dumarating. Kung ipagpatuloy ninyo ang pagbabasa nito, mga kapatid, makikita po ninyo na talagang si Mary ay very obedient. At naunawaan po niya ito, hindi po siya nagalit dito. Ito po ang sabi niya, "His mother said to the servants, 'Whatever he says to you, do it.'" At ang mga servants naman, nag-direct sila sa Panginoong Jesucristo. At doon gumawa ang Panginoon ng milagro. Subali ang setting ay parang ganito. Nawala ng alak, ang servants lumapit kay Mary kasi siyempre iniisip nila, mother ito may parental influence ito dito sa kanyang anak. So, maaring anuman i-request nito ay talagang susundin ng anak. Pero nang lumapit nga siya sa Panginoong Jesucristo, nabasted po siya dito. Nabasted po siya. Sinabihan nga siya, "Woman, anong pakialam ko sa concern mo?" Pero hindi nga nagalit si Mary. Naunawaan niya ito na ipinapakita ng Panginoong Jesucristo na si Jesus Christ ay manlilikha ni Mary. Ang ibig sabihin, wala pa si Mary, hindi pa siya naging tao, hindi pa siya tao, nandiyan ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu. So ngayon, hindi nga pwede na magkaroon ng parental influence ang creature sa Creator. As far as humanity of the Lord Jesus Christ is concerned, mamanga niya si Mary. But as far as Creator and creature relationship, si Mary ay isa lang sa mga nilikha ng Panginoon. At naunawaan ito ni Mary. Kaya't ang ginawa niya, pinunta niya yung mga servants, sabi niya, "Kung anong sabihin sa iyo ni Jesus Christ, punta na kayo doon." So, yun po ang tama. Na hanggang ngayon, maraming mga taong nalilito. Akala nila kailangan silang pumunta kay Mary para magkaroon para makalapit sa Panginoon. Pero dito makita natin, hindi Di ba? Baliktad Nang ang mga servants ay magdirekta kay Jesus Christ. Yun, gumawa ang Panginoon ng milagro. Nang sila ay dumaan pa kay Mary, walang nangyari. Mga kapatid, magandang katotohanan po ito. Sana, wag natin gawin nyo didirekta tayo o lalapit tayo kay Mary para makalapit tayo kay Jesus. Mali po yon. Okay po? So, maliban pa dyan, mga kapatid, ito naman, makikita natin na kung gusto nating gayahin si Mary bilang very obedient na nilikha ng Panginoon, ito po ang mga talata. Pansinin po ninyo ito.
Sabi sa Matthew 12:46, while he was still talking to the multitudes, behold, his mother and brothers stood outside, seeking to speak with him. So makita po ninyo, ang mother ni Jesus, si Mary, at may mga kapatid si Jesus. Samantala ang Panginoon na nagkikipag-usap sa karamihan, nandoon sa labas ng bahay, si Mary, ang kanyang ina, at ang kanyang mga kapatid. Kaya nga hindi po forever virgin si Mary. Virgin nga siya nang ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Subalit matapos na may panganak ang Panginoong Jesucristo, nagsama sila ni Joseph at nagkaroon sila ng mga anak. Matthew chapter 13, 55 and 56, binabanggit pa doon, pinapangalanan ang mga anak na lalaki at ang mga anak na babae. Hindi na pinangalanan yung anak na babae. So meaning, ito nga, may mga physical brothers and sisters si Jesus Christ. At dito, habang sila ay naghihintay, nasa labas, gusto nilang makausap ang Panginoon, then ipinaalam ito sa Panginoon, sabi ng verse 47 and 48. Then one said to him, look, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak with you. Alam niyo ang sagot ng Panginoon? But he answered and said to the one who told him, who is my mother and who are my brothers? Then he stretched out his hand toward his disciples and said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Oh, grabe, no? So meaning, ang pagiging ina ni Mary ay hindi ang dahilan na meron siya may masabing malapit siya sa Panginoon. Hindi. It's not the parental influence per se, but rather ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Kahit kung gusto nating gayahin si Mary, maging closer din tayo kay Jesus Christ, then sundin natin ang kalooban ng Ama. Ganun po ang nangyari. Okay? So, ano ngayon ang tamang interpretasyon nitong third saying na tinatawag ng Panginoon si Mary, Mother. At ini-introduce, sabi niya, Mother, behold your son, pointing to John the Beloved. At sinasabi rin kay John the Beloved, behold your mother. Alam niyo mga kapatid, by that time, wala na si Joseph. Meaning, patay na siguro yung asawa ni Mary. Balo na si Mary. So, maliban pa doon, ang kanyang mga anak na kapatid ng Panginoon sa physical ay hindi pa mananampalataya. Naging mananampalataya lang sila, sabi ng salita ng Panginoon, matapos na mabuhay na maguli ang Panginoon. So meaning, hindi nga siguro tama na itagubilin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang balong ina sa kanyang mga kapatid na mga unbelievers. But rather, ibinibigay ng Panginoon dito ang magandang halimbawa kung paano mag-alaga sa mga mothers and widows, mga balo. So, ini-entrust niya ngayon. He was entrusting his aged mother in the flesh to a spiritual believer, the Apostle John. So, bakit si Apostle John? Si Apostle John nga ang spiritual sa lahat ng mga disciples dito. Ang lahat nagsitakbuhan eh. Pero si John, hanggang doon sa cross, hindi natakot. Nandoon siya sa paanan ng cross. So, sabi ng Panginoon, behold your mother. Nang ibig sabihin, John, kalingain mo, alagaan mo itong babae na ina ng Panginoon sa pagkatao. At sabi naman ng Panginoon sa babae, kay Mary, babae, ito ang iyong anak. Siya ang mag-aalaga sa iyo. Ganyan mga kapatid, eksakto po ito sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi sa 1 Timothy, chapter 5, verses 1 to 3, sabi po dito, do not rebuke an older man, but exhort him as a father,
younger men as brothers, older women as mothers, younger as sisters, with all purity. Honor widows who are really widows. So makita po ninyo, talagang ang Panginoon very caring na gusto niyang maalagaan ng tama na pangangalaga ang kanyang ina na ginamit din ng Diyos para siya ay magkatawang tao. So gusto niya maalagaan ito, kaya't itinagubilin po niya kay John the Beloved. Okay po? Yan po ang tamang interpretasyon. Ngayon po, nadako po tayo sa fourth saying. Ito naman ay matatagpuan sa Matthew 27, verse 46. Sabay-sabay po tayong basahin ito. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is, my God, why have you forsaken me? Grabe po ito mga kapatid. Mysterious cry. Bakit siya, si Jesus Christ, na maliwanag naman na ipinapakilala ng salita ng Diyos na siya ay Diyos, bakit siya tumatawag, Diyos ko, bakit pinapabayaan mo ako? Maraming mga nalito sa mga salita na ito ng Panginoon. Ang iba nga, sabi nila, tingnan mo. Si Jesus Christ hindi Diyos, tumatawag siya, Diyos ko. At ito ang dahilan, mga kapatid, na may mga tao na naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, tao lang daw siya. Kasi tumatawag daw siya ng Diyos. Mga kapatid, pansinin niyo mga talatang yan, basahin ninyo, personal ninyong basahin, intindihin po ninyo, maliwanag po yan, maliwanag pa kaysa sikat ng araw na si Kristo ay Diyos. Okay? John chapter 1, 1-3 at saka verse 14. Okay? The Word was made flesh and dwelt among us. At ang Word na yan, sabi dyan, and that Word is God. Then sa John chapter 8, 56, 58, before Abraham was, I am. Romans 9:5. God o Christ is God. Okay? Isaiah 9:6. Marami pang iba. Basahin po ninyo yan. Maliwanag nga po na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. So ang tanong, bakit niya tinatawag, Diyos ko? Bakit pinapabayaan mo ako? Of course, alam natin it was taken from the book of Psalms na kinukot ito ng Panginoon. But in reality also, mga kapatid, may katotohanan po na dapat maintindihan natin. Christ was forsaken of God so that we will be accepted through Him. So ang tinatawag niya doon ay ang Ama at ang Banal na Espiritu na hindi makatingin sa Kanya dahil sa panahon na yun, mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo ang gumaganap ng papel mo at ang papel ko. Ano ang papel natin? Tayo ang dapat nahatulan doon. Tayo pong nagkasala. Tayo pong makasalanan. Ang Panginoong Jesucristo, wala po siya ng kasalanan. Siya ay eternal na Diyos, kasama ng Ama, kasama ng Banal na Espiritu. Subalit nga, dahil ang kasalanan ay kailangang bayaran at mahal tayo ng Panginoon, sa halip na tayo ang magbayad ng ating kasalanan, ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan, siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Sa madaling salita, siya po ang ating naging kahalili doon sa krus ng Kalbaryo. He became the absorber of God's wrath for us. Ang puot ng Diyos ay tumama sa Kanya. At ang lahat ng kasalanan ko at ng kasalanan mo at kasalanan ng lahat ng tao sa buong sanlibutan, sa lahat ng panahon, ay dinala ng Panginoon doon sa cross. Ipinatong lahat yun sa Kanya. You try to imagine what sin is. It is not only transgression against God,
kundi that is obnoxious to God. Mabaho yun sa harapan ng Diyos. And yet, mga kapatid, inangkin po yun ng Panginoon. Inako po yun ng Panginoon. So sa tingin ng Ama, sa tingin ng Banal na Espiritu, ang Panginoong Jesucristo during that time ay makasalanan. Dahil ginagampanan niya ang papel mo at ang papel ko doon. Grabe po, mga kapatid, nakatotohanan ito. Ito ay matutunghayan natin sa Isaiah 53 verse 5. Paulit-ulit ito, maraming mga talata patungkol dito. Anong sabi dito? But He was wounded for our transgressions. Tandaan po ninyo, past tense na yan, no? He was wounded for our transgressions. Pero nang isulat po yan, hindi pa nangyayari yan nang isulat ni Isaiah. That was 500 years before Christ became man. Pero hinihula na nga po yan. He was wounded for our transgressions. Siya ang sinaktan. Siya ang sinugatan para sa ating mga kasalanan. He was bruised for our iniquities. Oo nga. Tinutukoy dito ang Panginoong Jesucristo. At naganap yan doon sa krus ng Kalbaryo na aktwal, binayaran ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Siya ang gumanap ng papel na tayo sana ang dapat na gumanap doon. At dahil doon, tumalikod ang Ama, tumalikod ang Banal na Espiritu. Dahil sa panaong yaon, siya ay parang makasalanan na doon pinaparusahan, ibinubuhos ang puot ng Diyos sa Kanya. Another verse, 2 Corinthians 5:21. Sige po, sabayan po ninyo ako. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Pansinin po ninyo ang unang He, pertaining to the Father. He made Him, ang Him, si Jesus Christ. Ginawa daw ng Ama si Jesus Christ na walang nakikilalang kasalanan, hindi alam ang kasalanan, na maging kasalanan para sa atin upang sa pamagitan ng kanyang katwiran o upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, that is the answer to that mysterious cry. Okay? He became sin for us. And then, ito pa po, sabi sa Galatians 3:13, sige po, napakagandang mga talata po ito, basahin po natin. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Siya po ang isinumpa para sa atin. For it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Grabe po ito mga kapatid. Siya na walang kasalanan. Siya ang sinumpa para sa iyo at para sa akin. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo nakaintindi, kung tayo tunay na naligtas, mai-inlove talaga tayo dito sa Panginoong Jesucristo. Dahil kahit hindi tayo karapat, dapat na mahalin. Inibig po niya tayo. Siya ang namatay, nagbayad ng kasalanan mo at ng kasalanan ko. Yan po ang katotohanan. Ngayon naman, sa fifth saying, John 19:28. Sige po ulit, sabay-sabay tayo. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Magtatanong tayo, is this a spiritual thirst or a physical one? Nauuhaw ako. Alam po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, sa pasimula pa lang ng pagpapako sa cross, ay pinapainom yung mga ipinapako. Pinapainom sila ng suka. Yung suka or vinegar,
pinapainom sa kanila, parang anesthesia po yun para mabawasan yung sakit sa pagpapapako. Tinanggihan po yun ng Panginoong Jesucristo. Tinanggihan po niya yun. Gusto niyang lasapin, tikman ang kaparusahan na dapat sana tayo, ako, ang parusahan. Gusto niyang tikman ang sakit. Hindi lang emotional, kundi maging physical na pain. He wanted to taste the pain. Hindi niya iniwasan yun. Subalit, after that cry, my God, why hast thou forsaken me? Then, sumigaw po siya, I thirst. Sabi ng salita ng Diyos, ang kanyang dila, sabi ng Psalms 22, ang kanyang dila ay parang lumawit po yun. Lumawit. Ang ibig sabihin, sa sobrang uhaw niya, lumawit yung dila niya. Para magkatulad ng aso kung uhaw na. Ang dila niya, gumaganyan, no? Lumalawit nga. So parang ganun. Ang kalagayan ng Panginoon, really, it's a great physical thirst. You try to imagine, mga kapatid, hinuli siya hating gabi. Wala siya ng tulog. Pinalo siya. O, pinagpasapasahan muna siya doon sa kay Pilato, kay Herodes, balik naman kay Pilato. Wala siyang tulog. Binugbog siya. Hinampas siya. Pinalo siya. Binunot ang kanyang balbas. Niluluraan ang kanyang mukha. Grabe yun, napahirap mga kapatid. At hindi siya pinatulog. Hanggang nag-umaga. And then, matapos ang matapos yung deliberation nila sa paghukom, pinapasan pa sa kanya ang cross. And then, doon, about 3 o'clock in the afternoon, walang tulog, wala pa siguro pinakain, hinang-hina na siya, pagod na pagod siya, uhaw na uhaw siya. And he cried, I thirst. Mga kapatid, that is very, very exhaustive na pain, na pagkauhaw. And yet, I want to tell you, mga kapatid, more than that, ang dinanas ng Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 2, verse 9, ito po, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone. Itong death na sinasabi dito ay hindi lang yung physical na kamatayan, kundi yung pagkahiwalay sa Diyos o sa Ama at sa Banal na Espiritu, yung pagkahiwalay. And during that time, the Lord Jesus Christ tasted that kind of separation. I want to say this reverently, mga kapatid. But you may read Acts chapter 2 na inihula din ni David na si Jesus Christ napunta doon sa Hades, sa Sheol, sa impyerno, sa madaling salita. He tasted it for you and for me. Medyo mahirap paniwalaan, pero mga kapatid, ang actual na payment na ikaw sana at ako ang magbabayad, ano ba yon? That is payment sa eternal na pagkahiwalay sa tunay at buhay na Diyos. Doon tayo hatulan sa dagat-dagatang apoy, the second death na sinasabi ng Biblia. Tinikman po yun ng Panginoong Jesucristo. At doon, sumigaw siya, I thirst. So I believe, mga kapatid, kumpleto nga ang pagbabayad ng Panginoon. Hindi lang na namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, kundi tinikman niya
ang pagkahiwalay sa Ama at sa Banal na Espiritu. That eternal separation from God na dapat sana sa iyo at sa akin, gawin, nangyari po sa Panginoong Jesucristo. And of course, because He is eternal God, 3 hours lang na nabayubay siya doon sa krus ng Kalbaryo, nabayaran po ng ating mga kasalanan. Remember, at this point, sa time na ito, mga kapatid, dumidilim. Mayroong darkness all over Jerusalem. May lindol pa during that time. Parang nagtago na nalungkot ang sanlibutan dahil sa ginawa ng sangkatauhan sa Panginoong Jesucristo. And yet, He did taste death for everyone. Now we come to the sixth saying. Very familiar po ito. Kung nanonood po kayo sa akin, palagi nating binabanggit yan. Itong salitang, it is finished. So when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. In bowing His head, He gave up His spirit. Tapos na. At alam niyo ang ibig sabihin niyan? Fully paid. Binayaran na ng buo. Ang Panginoong Jesucristo na eternal na Diyos, bagamat 3 oras lang na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ko nga sa inyo kanina, na kaya niyang bayaran ang eternal na kaparusahan na nakatuka sa atin dahil sa ating mga kasalanan. At sumigaw siya, it is finished. And you know, he cried it with a loud voice. It is a victorious cry. Napanalunan niya ang kasalanan, ang diablo, at ang sanlibutan. So ang mga dakilang katotohanan dito, the end of all ceremonial laws, like the animal sacrifices sa lumang tipan, tapos na yan. Hindi na pwedeng gamitin pa yan. Hindi na pwedeng ulitin yan. No more offering for sins because it was once and for all paid by the death of Christ. Hindi na pwede yung mga pag-o-offer na katulad ng ginagawa sa lumang tipan. Hindi na yun. Kailangan. Bakit? Tapos na, actual na ang Panginoong Jesucristo mismo, hindi lang siya high priest na nag-o-offer, ang kanyang buhay mismo ang naging sacrifice for us. And you know, maliwanag ito dito sa mga talata na babasahin po natin. Sabi ng Hebrews chapter 10, sabi po dito, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Isang beses lang, pero para sa lahat. We have been sanctified. Sino ito? Ang mga taong tunay na nanampalataya sa Panginoon. Sila po ay pinawalang sala. Sila po ay pinakang banal. And then, ibinibigay dito ang explanation comparing the priest of the Old Testament noon sa Panginoong Jesucristo at sa kanilang ginagawa at sa ginawa ng Panginoon na once and for all. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. Parang katulad dito ng mga pare ngayon, paulit-ulit sinasakripisyo ang tinatawag nilang hostya. Ha? Sabi nga, pinapaniwalaan nila na ito ay nagiging aktwal na katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo. Not in form daw, but in substance. Ang tawag diyan, transubstantiation. Mga kapatid, tingnan po ninyo ang sinasabi ng talata. Ang ginagawa daw ng mga paring ito, araw-araw nakatayo, nag-offer ng paulit-ulit lang naman ng mga sakripisyo,
sacrifice of the Mass, for example, anong sabi? It could never take away sins. Hindi kailanman makakaalis ng kasalanan. Natural, dahil hindi naman sila infinite, di ba? Samantalang ang Panginoong Jesucristo, sabi dito sa verse 12, but this man, si Jesus Christ po yun, after he had offered ilang sakripisyo, one sacrifice, anong epekto? For sins forever. Yun mga kapatid, kasi eternal nga siya na Diyos. Isang sakripisyo lang para sa lahat na yan ng panahon, para sa lahat na ng tao. Kaya nga, naupo po siya. Yung mga priest na katayo, hindi matapos-tapos ang trabaho. Pero si Jesus Christ, naupo na. Bakit? Tapos ng trabaho. Sat down at the right hand of God. From that time, waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering, tingnan pa ulit ninyo, by one offering, he has perfected forever those who are being sanctified. Grabe ito mga kapatid. Ha? One offering lang has perfected forever those. Kasama ka dyan, kung tunay ka na ng palataya, kasama ako, who are being sanctified. Perfected forever? Ang sarap ng pangako po na yan, mga kapatid. Di ba? Sa mga tunay na nampalataya. Verse 17 and 18, sabi dito, then he adds, their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Yun nga, kaya nga, kung tayo tunay na nampalataya, binura na po na yung mga kasalanan natin. Hindi na po alalahanin yun. Hinugasan na yun ng dugo ni Jesus Christ. At dahil doon, sabi dito, now, where there is remission of this, there is no longer an offering for sin. Hindi na nga kailangan mga offering. Kasi once and for all, tinapos na yan ng Panginoong Kristo. Mga kapatid, it is finished. Huwag nating insultuhan ang Panginoon. Na gagawa pa tayo ng mga kaparaanan, nadadagdagan pa natin ang ginawa niya. Nako, insulto po yan. Yung pagpipinitin siya, pagpapalo ng sarili mo, pagpapako sa cross, o kung ano pang mga kaparaanan para makabayad ka ng iyong kasalanan, maling-mali po yan. Yan ang itinuturo ng relihiyon para pirahan kayo. Pero ang itinuturo ng Biblia, maliwanag po, tapos na. Kaya nga libre ang kaligtasan. Regalo kasi ng Diyos ito sa mga tunay na mananampalataya. Hindi mo ito pwedeng trabahuan kasi tapos na trinabaho. Hindi mo pwedeng bilhin kasi binili na ito ng dugo ng Panginoong Jesucristo. It is free to those who believe. So, dito na po tayo sa seventh saying. Patapos na po tayo. At ito'y matutunghayan sa John 19:28. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. The first saying started with the Father. He was talking to the Father. Father, forgive them, for they know not what they do. He was acting as a mediator. But right now, although he is the Son of God, the beloved Son of God, and yet he is committing or submitting his life to his Father. Father, into your hands I commit my spirit. The great truth, ano po? Ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya ay kapantay ng Diyos, siya po ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Grabe po ito mga kapatid. It should serve as an example to us. Kaya nga ang exhortation sa Philippians chapter 2 sa mga mananampalataya doon, sabi doon sa verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ano itong mind ni Christ? Na bagamat siya nasa forma ng Diyos. Anong forma ng Diyos? Spirito. Hindi niya inisip na itong
pakapantay niya sa Diyos ay parang bagay na hindi na pwedeng iwanan. Iniwan po niya ang pakapantay niya sa Diyos. Nagpakumbaba po siya. Verse 7 and 8, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant. Anong form ng magkatawang tao siya? Tao. So, kasama ng Ama dati, kasama ng Banal na Espiritu, nasa forma ng Espiritu, then nagkatawang tao siya. Grabe po na condescension, grabe po na humiliation po yon. Made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself. Sa pagiging tao niya, nagpakumbaba pa siya. And became obedient to the point of death, even the death of the cross. Mga kapatid, ganun po ang makita natin na example, the greatest example of humility, na bagamat siya'y kapantay ng Diyos, iniwan yung pakapantay niya sa Diyos, nagpasakop siya sa Ama hanggang sa kamatayan. Kung ito nga na anak ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, ito nga na kapantay ng Diyos ay nagpakumbaba, tayo pa nga kaya na dapat ang buhay natin ay inihahandog natin sa mas marunong sa atin, mas matalino sa atin. At sino yun? Ang Diyos. Hindi tayo kapitan ng ating kaluluwa, mga kapatid at mga kaibigan. We are not the captain of our soul. God should be the captain of our soul. At hindi natin kayang labanan ang ating kasalanan, ang mga kasalanan at ang diablo kung hindi tayo magpapasakop dito sa Diyos na lumikha po sa atin at nagligtas po sa atin. Kaya nga sinasabihan tayo doon sa James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Sa kabuuan, mga kapatid at mga kaibigan, makikita po natin kung pag-aralan pa ninyo ito ng husto, itong mga binanggit ng Panginoong Jesucristo, the 7 sayings, last saying doon sa cross ng Kalbaryo, ay katuparan po ito ng sinasabi, inihuhula ng salita ng Diyos. Truly, Christ is also called in the book of Revelation as a faithful witness. Siya ang dakilang patotoo, matapat na patotoo, na siya ay sumunod sa Ama. Mga kapatid at mga kaibigan, sana ang mga katotohanan ito na napag-aralan natin ngayon ay maging desire ng ating puso. Sana wala nang madayaan pa ng relihiyon. Sana lahat tayo ay talagang nakakilala na sa tunay at buhay ng Diyos. At nakatitiyak na makapasok sa langit. At ang buhay natin ay talagang naihandog natin sa Panginoon bilang tagapamahala ng ating buhay. So, maraming salamat po sa inyong panunood. Kung hindi ninyo ito maunawaan agad, ulitin po upang sa ganon, pag tayo ay pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng video ito, then ibahagi po natin sa iba, sa ating mga minamahal at sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. God bless us all.